pati kasambahay, engineer ka man, kahit teacher ka man, kailangan alam mo to dahil ito pong paano gumawa ng homemade oral rehydrating solution ay life-saving. Alam natin itong ORS or Orisol, nabibili ito. Pupunta ka ng butika, nabibili ito itong powder, lalagay mo sa tubig, may nabibiling ganon. Meron ding libre sa mga health centers. Pero, hindi mo kasi alam kailan mo ito kailangan. For example, alas 2 ng umaga, asa ng butika dyan, asa ng health center, or pumunta ka ng kunting bukid-bukid lang sa lugar nyo, halos wala ka nang masakyan sa gabi. So, kung nagdadayariya ang anak mo, kailangan mong gawin ito habang hindi pa naging umaga. Or, hindi lang po ito sa diarrhea, hindi lang po ito sa vomiting, para din po ito sa dengue fever dahil ang dengue fever po is still dehydration. So kung marunong kayo gumawa ng homemade oral rehydrating solution, ay mas napipigilan natin yung mga pagiging severe ng isang pasyente, maging diarrhea man ito, maging dengue man ito. So ipapakita ko ano lang yung mga kailangan natin. Number 1, kailangan nyo po ng 1 litro ng tubig. Ngayon, hindi kailangan na yung bibili pa kayo sa convenience store. Pwede naman 1 litro sa tubig sa bahay na pinakuluan. Kailangan kasi malinis. Kasi hindi natin alam yung palang amoeba galing sa tubig sa tubig nyo, tapos hindi nyo pinakuluan, di pabalik-balik lang yung amoeba, no? So, importante, malinis na tubig. Ngayon, kung purified, mga ganyan, pwede nang hindi pakuluan yan dahil na-purify na po yan. So, ito po yung 1 pixel, tapos ito po ay asin at asukal, at kutsarita. So, baso, ito pang level up ko lang yan. Papakita ko po paano. So, ganito po paano gumawa ng homemade oral rehydrating solution. So, sa 1 pixel, ibubuhos nyo po yung 1 litro ng malinis na tubig. Okay. Para din nyo po makalimutan, ang importante po na combination or mixture ay 6 na kutsaritang asukal at kalahating kutsaritang asin. Yan po ang mixture na kailangan. So, unahin po natin ang asukal. So, yung asukal po, hindi po siya yung ganitong kadami. Dapat po, i-level po natin. So, pwede po yung 1 kutsilyo, i-level mo ng ganyan. So, yan lang po. No? Kasi kung sobra, pwede rin makastimulate ng diabetes. So, there is 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, 6 na kutsaritang level na asukal. Sa asin ay kalahating kutsaritang asin. So, huwag mong pagbaliktarin. Konti lang po ang asin. Kalahating kutsarita lang po yan. Okay. So, yan na po ang mixture natin. 6 na kutsaritang asukal na level at kalahating kutsaritang asin. So, ito na po. I-mix nyo na lang. Meron na po kayong oral rehydrating solution. Gaano kadami ang pwedeng inumin? As much as possible. Kung diarrhea, siyempre kung gaano karami yung lumabas sa puwet, ganun din karami ang ibabalik. Or mas pa, or sa suka, ganun din kadami. Kung gaano kadami yung sinuka, ganun din kadami ang ibabalik. Pero siyempre, dahan-dahan kasi baka masusuka din. Pwedeng inumin sa baso or kutsarita ng padahan-dahan. Ang advantage po kasi sa water lang, kung plain water lang po, wala po siyang electrolytes like sodium, potassium. Ito po meron na dahil may mixture na po tayo ng asin at asukal. So ito ay para na po yung nabibili nating oral rehydrating solution. So tikman natin.
See? Malinaw na tubig. Actually, refreshing siya. At may lasa siya pero hindi siya super tamis, hindi din siya maalat. So, huwag po kayong matakot na gawin ito dahil life-saving po ito. Pwede itong gawin sa bahay. At please, ituro niyo ito sa lahat ng pwede niyong turuan, lalo na sa mga bukid-bukid. Dahil kawawa po sila pag nagdiarrhea sila, namamatay lang sila dahil wala lang silang hydration. Ngayon, siyempre yung mga nag-hydration sa bahay na hindi na kaya at matamlay, siyempre dapat po dalhin sa hospital para ipa-check up dahil posible pong ma-dextrose. So, I hope may natutunan kayo ngayong araw. Please po, share nyo sa mga ibang